So, magandang hapon mga bossing. Sasagot tayo ng mga comment ng mga nanonood sa atin. Ang unang tanong at sa Yakto TV. Sagutin natin yung ano mo. Basahin muna natin yung tanong mo, bossing. Boss, ano ba ang ibang option? Paano makakapag-top up sa account kasi yung SIM card ko na naka-registered sa GCash ay nawala. So mga boss, may option tayo. Meron tayong PayMaya. Pwede po tayo mag-top up doon kung wala pong GCash. So, ayun po. Yun lang po ang option natin. PayMaya po. Kung walang GCash. Ito po. Pangalawang tanong. Ibig sabihin pwede rin pala na system manipulate parang sa ibang platform na isang rides na lang kuha na sana incentives pero di papasukan ng booking. So, dyan pwede rin biglang 1 star ka na agad, malaki nakita mo. So, boss, dito, ang nagwa 1 star sa'yo ay hindi po system, kundi ang passenger po. Kapag hindi nila nagustuhan yung attitude mo, kaya marumi yung sasakyan mo, matik yun, bossing, 1 star ka ron. Kasi may mga ganun talaga. Tapos, halimbawa, lumaki yung fare. Hindi na expected na ganun kalaki. Matik yun, 1 star ka doon. Wala kang magagawa, wala kang palag. Kailangan ipaliwanag mo sa customer na eto ma'am, traffic po tayo, magbabago po tong estimated amount po sa apps nyo. Hindi po accurate to ma'am kasi po traffic. So yun, paliwanag mo lang bossing para hindi ka mo 1 star. So yun, sagot ko na ang tanong mo, bossing Engelbert. Ito pa. Kay Hydomark Vlog. Pwede ba yan, idol, offline saglit yung di ka papasukan ng booking? Pwede po. Kakain ka, syempre mag-offline ganyan. Kaya magcha-charge ka. Matik yan, mag-offline ka. Para hindi ka pasukan, bossing. Kasi pag pinasukan ka dyan, kinancel mo, kawawa naman yung passenger. So, yun, kailangan mag-offline, bossing, pag may gagawin ka. So, yun, nakasagot ko na ang tanong mo. Pang-apat na tanong, kay Chom2829. Idol, wala ka na pala sa TNBS, dito ka na pala sa Green GSM Taxi. Tanong ko lang, idol, nasa magkano kaya ang fare from Iliano, Caloocan to Terminal 2 Airport? Mas mura daw sa GSM, baka may idea ka, idol. Ang computation po rito, bossing, pumunta ka sa Google Map. Tignan mo kung ilang kilometers Iliano to Terminal 2. Halimbawa, ko lang estimated ko lang, 40 kilometers. Yung 40 kilometers na yon, i-times mo yon sa 13 pesos. Kasi ang per kilometer ni GSM, 13 pesos. Tapos, kung ilang minutes yung nandyan sa mapa mo, halimbawa, 1 hour, i-times mo sa 2 pesos yon. Bali per minute, 2 pesos, di ba? Bali kung 1 hour sa 2 pesos, nasa 120, di ba? 60 times 2 yun eh. 60 minutes yun eh. Times 2 mo yun. Di 120. Ganun ang computation, bossing. Kaya, kahit hindi ka sumasakay rito, gusto mo malaman, kayang-kaya mo, i-compute mo lang, bossing. 40 kilometers, times mo sa 13 pesos, and then yung per minute, kung magkano ang lalabas, i-total mo lang lahat yun. Ang estimated ko dun, mga 600 to 700 lang yun. Estimated ko lang yung boss ha. Pero kung kayo na mag-compute kung gusto nyo bumiyahe, kung hindi nyo alam kung magkano ang fare, kahit kayo na mag-compute, bossing, accurate naman yan. Depende lang kung traffic talaga. Hindi mo ma-estimate basta-basta. Magsusobra yan mga mga 50 or 100, ganun pag sobrang traffic. Depende po sa minutes po yung traffic. Kasi 2 pesos per minute po. So ayan, nasagot ko na, idol, yung ano mo. Ito pa. Pang-5 tanong kay Willie na
alaunan. Di mo pa nasama top up sa kabayad sa battery charging idol, minus mo pa yan. Anong yung minus ko, bossing? Eh, wala namang bayad ang battery charging natin. Tsaka ang top up, babalik din sa'yo yan. Kung magkano yung binigay sa'yo ni customer, parang i-remit mo lang din kaagad kasi binabawas yun sa top up mo. Ikaw na lang magka-cash in sa 7-Eleven. So, hindi po mabawasan yung top up, bossing. Kung magkano yung pera mo, yun din yun. Mabawasan lang yan ng charges sa sa pag-cash in sa 7-Eleven, mga 15 pesos or 20, ganun. Yun lang yung mababawas dyan. Kasi puhunan mo yan eh, hindi yan mawawala. So, yun na, okay na yun ha. Kay Justin Bulianos, boss, dun sa 8 hours na biyahe, magkano ang kikitain mo dun? At yung 1.8 na sinasabi mo, kung sakaling hindi ka nakarami ng biyahe, basta na-consume mo yung 8 hours, matic 1.8 yung per day mo. Hindi po, bossing. Sa 1.8 po, ang kikitain mo, 695 plus, palagay natin sa 1.8, 400 ang incentives mo dyan. Depende kung masapul mo yung 1.8 ng rush hour lahat. Papalo na 500 dyan. Pero kung hindi naman, hindi mo naman nasapul lahat ng rush hour yung 1.8, nasa 400 lang po yan. Papatak lang po ng 695, palagay natin 700 yung minimum mo, plus 400, bali 1.1 po ang araw mo sa 1.8. Doon po sa 8 hours na yan. Pero kung gusto mo ng malaking kita, hindi gawin mong 3K, bossing, para maging 1.6 yung kita mo isang araw. So yan, boss, nasagot ko na yung tanong mo. Ito naman dalawang tanong to. Pag employee ka na ba po ba, sir, pwede po ba magamit yung car pagkakain kayo ng family nyo sa labas after duty? Pwede po, bossing. Anytime pwede mong gamitin, basta imi-metro mo siya. Huwag kang aalis na hindi naka-metro tapos may sakay. Okay lang kung ikaw lang mag-isa. Pupunta ka doon, may bibilhin ka, okay lang yun. Kasi wala ka namang angkas, wala kang sakay. Pero kung may sakay ka, matik yun, bossing, dapat i-metro. Kasi mapuprod ganyan. Papatawag ka sa office, bakit mo ginamit na hindi naka-metro? Warning ka doon. Hanggang 3rd warning lang yan, tanggal ka na. So yun, boss, nasagot ko na ang tanong mo. Ito kay DJ Guzman. Pwede po ba mamili ng booking, saka pwede din ba mamili ng oras ng pagbiyahe? Bossing, hindi ka po pwede mamili ng booking dito kasi kung anong papasok sa'yo, yun na yun. Pwede din bang pwede mamili ng oras ng biyahe? Meron po tayong visor, bossing. Hindi po tayo pwede mamili ng oras. Kung ano po yung schedule ng visor sa atin, kami po 6 to 3, susundin po natin yun. Kailangan po, bago mag 8, meron ka ng booking. Kung hindi, mabablock po yung account mo. Kailangan sundin po yung schedule. Meron po dito 1 AM to 8 AM. Depende po sa schedule kasi marami pong visor. Depende kung saan ka matapat. Kanya-kanya po ang schedule namin. At saka oras po ng charging, meron din po schedule. So, yun lang po. Nasagot ko na po ang katanungan mo. Ito po, isa pa. Kay Cartoon Bong Procopio. Post ask ko lang bakit nakaka 2.7 or 3K ako pero 470 lang incentives ko pag ganyan. GMB ko po sa CS ko ba concern po yan, sir? Salamat po. Sir, hindi mo naabot siguro yung 3K kasi kung naabot mo yung 3K, matik yun, papalo ng yan 800 to 900. Yung 2.7 na yan kasi nasa 400 lang talaga yan, mahigit. Kasi 15 to 25% lang yan. Depende kung masapol mo yung rush hour. Pag umabot kasi ng 3K yung kita mo, bali ang percent na incentives is 25 to 35%. Kaya malaki-laki na yung bossing. Kung nasapol mo talaga yung 3K Pero tingin ko hindi mo nasapol yung 3K kasi 470 lang yung incentives mo. Tingin ko nasa 28 to 29 lang yun. Dapat pinag 3K muna para maging 800 to 900 sana.
So yan, nasagot ko na bossing ang katanungan mo ha. Ito pa, last question. Rainbow Flash. Ilang kilometer natatakbo ng isang full charge boss? Depende po sa ano. Kasi sa akin dati 288 kilometers ang range niya eh. Ngayon ano na lang siya, 277 na lang. After 6 months bali bumaba yung battery ano niya, percentage niya. Yon. Pag bago, syempre mataas yung percentage ng battery. Pag medyo matagal na, 6 months to ano mo na ginagamit, bumababa din siya. Pero hanggang dun lang naman. Hindi pa na bumababa. Hanggang 277 lang yung binaba. Dating 288 bossing. So, yun. Kung may katanungan lang po kayo, mag-comment lang po kayo para masagot po natin isa-isa yung mga katanungan nyo mga bossing. So, yun. Good luck sa mga mag-apply. Yung referral code ko ilalagay ko sa comment section. So, good luck mga bossing.